Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Stranger Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Hello Gabi, tanong ni Stephanie sa tawag habang nakatingin sa kanya si Carlos. Sinundo ko lang si Tanner sa school. Lalabas kaming dalawa para mag-ice cream, kung okay lang sayo. Sabi ni Gabi sa kanya. Umiti ng malapad si Stephanie. Salamat Gabi, lifesaver ka. Hindi bababa sa nailigtas niya siya sa patuloy na pagmamakaawa kay Carlos. Binigay ni Gabi ang phone niya kay Tanner. Hello ate, don't worry about me. Isasama ako ng pretty lady na to sa isang date, so focus on your work. Sabi ni Tanner sa kanya at tumawa si Stephanie. Spoiled brat, ingatan mo ang sarili mo at huwag gulo. Nakangiting sabi ni Stephanie sa kapatid. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Sinabi niya sa kanya. Bye ate, inabot niya ang phone kay Gabi. Sige Stephanie. See you later, sabi ni Gabi sa kanya. Bye. Inend na nila ang tawag nang tumingin si Stephanie kay Carlos. Hello Mr. Richie, never mind what I asked you for before. Sinundo na siya ni Gabi. Sabi nito sa kanya at tumayo mula sa kanyang upuan. Mabuti kung ganoon. Sabi nito sa kanya at tumalikod na siya para umalis. Stephanie, tawag niya at hinarap siya nito. Yes. Mangyaring gumawa ng mabuti upang maiwasan ang mga troubles. Alam mong clumsy ka at nagdudulot ng mga problema saan ka man pumunta. Kaya subukan mong lumayo sa gulo. Napangisi si Stephanie. Ayokong lutasin ang mga problema mo okay. Seryosong sabi nito sa kanya. Okay Richie, alam niyang walang kwenta ang pakikipagtalo sa kanya, ginagalit lang siya nito. Lumabas siya ng opisina habang nakangiti si Carlos. He was happy cause he will not only see her at her, but at his company din. Hinawakan niya ang kanyang baba nang maalala ang sinabi nito sa kanyang sekretarya na asawa niya ito. Umiti siya. She's cute and pretty. Best wife ever. Pumunta siya sa desk niya para ipagpatuloy ang ginagawa niya. Hindi niya mapigilang mapangiti anytime na maalala niya kung paano niya sinabing asawa niya ito at ngayon sana ay ni-record niya ito. Sa labas ng opisina ay nakita siya ni Tommy na kanina pa naghahanap sa kanya. Stephanie, saan ka galing? Tanong niya sa kanya. Napangiti si Stephanie. Tingin sa paligid. Tumingin ito sa kanya. Let's go. Sabi nito sa kanya at nauna nang maglakad habang sinusundan siya nito. Sabi ni Tanner kasama si Gabi sa isang bench sa amusement park, kumakain ng kanyang ice cream pagkatapos mag-enjoy sa maraming rides. Iyon ay napakasaya, sabi ni Tanner sa kanya. I am happy you enjoyed yourself, matagal na rin simula nung dumating ako dito and have such fun. Napatingin si Tanner kay Gabi na kumakain din ng ice cream niya. Ito ang date diba? Tanong niya sa kanya. Ha? Nakangiting tumingin si Gabi sa bata. Kapag nagsasaya ang dalawang tao, nagiging date. Lalo na kung maganda ang babae. Sabi ni Tanner sa kanya. Nakangiti si Gabi, nakatingin sa cute na batang si Tanner. Nakakatawa at cute ka, tumango siya. Oo, date ito. Malapad nang umiti si Tanner. Sabi ko na nga ba? Mukha namang tuwang-tuwa siya kaya hindi napigilan ni Gabi na matawa. Tumingin si Gabi sa paligid. Ang tagal ko na kasing nagkaroon ng ganito na masaya. Tumingin si Tanner sa kanya. Bakit? Akala ko ang mga mayayaman ay sobrang saya. Hindi. Umiling si Gabi. Pero lagi silang uma-attend sa mga party. Mahinang sabi ni Tanner, nakita niyang masaya sila sa TV dahil marami silang pera. Karaniwang mga business party ang mga iyon. Isa pa, ang pag-inom ng isang baso ng alak, pakikipag-chat sa mga tao at pagsasayaw sa mabagal na musika, ay hindi talaga masaya. Sabi ni Gabi sa kanya.
Sa kanyang pagpunta sa club na may malakas na musika ay mas mahusay kaysa sa mga rich classy party. Ang dami kong naisip, umiti si Tanner. Natutuwa akong naging masaya ka rin today. Sabi niya sa kanya. Umisi si Gabby. Ako rin, why don't we grab dinner at once? Tanong niya sa kanya. That will complete the date. Nakangiti si Tanner nang umalis sila sa park. Masaya si Gabby, nakakatuwa talaga ang makasama si Tanner sa kanya. Pumunta si Stephanie sa ospital pagkatapos ng trabaho para makita ang kanyang ama. Nadatnan niya doon sina Nick at Allison. Pareho kayong dumating, nakangiti siya. Oo, nabalitaan namin ang nangyari sa daddy mo, sabi ni Allison sa kanya. Salamat sa pagpunta, sinabi niya sa kanila at lumapit sa kanyang ama. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon dad? Mas malakas kaysa kahapon. Nakangiting lumapit si Trevor sa kanya. At patuloy akong pinapakain ng mami mo dito. Baka sumakit ang tiyan ko. Bihira siyang kumain. Sinabi ni Laura sa kanyang anak at nagtawanan silang lahat. Natutuwa akong okay ka, sabi ni Nick. Mayroong ilang mga tao na namatay sa pag-crash at ang ilan ay nakoma pa. Si Trevor ay isa sa ilang maswerteng tao. Tumingin si Stephanie sa kanyang ina na may pag-aalala. Ma'am, nagpahinga ka na ba? Tanong niya. Dumating sina Nick at Allison kaya nakatulog ako ng ilang oras. Sinabi niya sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Stephanie. Salamat sa kanila. Natatakot akong mag-collapse ka. Ayos lang ako, sabi ni Laura sa kanya. Kamusta si Tanner? That's right. Napatingin si Allison kay Stephanie. Balita ko dinala mo siya sa bahay mo. Okay lang si Tanner. May date pa nga siya ngayon. Nakangiting sabi ni Stephanie sa kanila, gamit ang salita ni Tanner. Ano? Napatingin si Laura kay Stephanie na may pagtataka. Tinatrato siya ni Carlos at ng kanyang kapatid na parang prinsipe. Umupo si Stephanie at nagtawanan silang lahat. Nagseselos ka ba? Tanong ni Nick sa kanya. Why should I? Sinamaan ng tingin ni Stephanie si Nick. Sa totoo lang, kung babae si Tanner, nagseselos siya. Sabi mo may date siya. Sino? Tanong ni Trevor. Napangiti si Stephanie, alam niyang curious ang kanyang ama. Kasama si Gabby. Nakangiti sila. Alam ba niya ang tungkol sa kanyang ama? Tanong ni Laura. Umiling si Stephanie. No. Nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na you are both out on vacation. Kaya gumaan siya. Sinabi niya sa kanya ang mga ito. Alam ni Trevor na hindi masaya si Stephanie na nagsinungaling siya sa kanyang kapatid. Hinawakan nito ang mga kamay ng kanyang anak. Naiintindihan ko kung bakit kailangan mong magsinungaling sa kanya. Basta hindi siya nag-aalala. Mabuti naman. Dagdag ni Laura at ngumiti ng mahina si Stephanie. Paano ang asawa mo? Tanong ni Allison sa kanya. May gagawin kasi siya. Bukas pa siya pupunta. Sinabi niya sa kanila. Dapat akong maghanda ng mga pagkain at gawin ang mga ito sa loob ng isang araw. Napakabait nila, sabi ni Laura. Lalo na para patuluyin si Tanner doon. Umiti si Stephanie. Hanggang doon mami. Napatingin si Stephanie sa ama na may pasasalamat. Natutuwa ako na mabilis kang gumaling. Pumunta si Stephanie sa silid ni Tanner kinaumagahan dahil siya ay gumising ng maaga. Hey Tanner, tinawag niya ang natutulog niyang kapatid habang binubuksan niya ang kurtina at pinapasok ang sinag ng araw. Dahan-dahang iminulat ni Tanner ang kanyang mga mata at umayos ng upo, iniunat ang kanyang katawan at tumingin sa kanyang kapatid. Good morning Ate Stephanie. Morning Tanner, wake up. Inabutan niya ito ng isang basong gatas. Eto, inumin mo ito. Salamat. Ininom niya lahat at inilapag ang baso sa mesa. Ngayon, oras na para maghanda ka para sa school. Sabi niya sa kanya, tayo. Naaalala niyang ginagawa niya ito sa bahay noong hindi pa siya kasal. Buhatin mo ako, sabi ni Tanner sa kanya at ibinuka ang braso niya na parang pagod. Hindi ka na bata kaya bumangon ka na. Sabi sa kanya ni Stephanie, alam na niyang isa ito sa mga kilos niya. Napabuntong hininga si Tanner. Kakargahin sana ako ni Mommy. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Sorry, ngunit hindi ako Mommy, sister mo ako. Isang mabilis na ngiti ang isinagot niya sa kanya. Tanner, come on. Sige. Bumaba si Tanner sa kama at kinuha ang kanyang tuwalya. Paliguan ba kita? Tanong niya sa kanya. Ano?
Huwag maging walang katotohanan. Hindi ako bata, kaya ko naman maligo sa sarili ko. Sabi nito sa kanya na nakakunot ang noo. Humalakhak si Stephanie. Pero, ngayon mo lang sinabing buhatin kita. Oh, come on. Nagbibiro lang ako. Umiti si Stephanie. Go on, maligo ka na pero, iwasan mong maglagay ng sabon sa mata mo. Ayoko. Sabi nito sa kanya at pumasok sa banyo para maligo. Pinaplansya ni Stephanie ang kanyang uniform at inihanda sa kanya. Magbihis ka na at bumaba para mag-almusal. Tumawag siya. Sige, sagot ni Tanner mula sa banyo nang bumaba si Stephanie para ipaghanda siya ng almusal. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba si Tanner sa dining, kung saan inihanda na ni Stephanie ang kanyang almusal ng toasted bread, fried egg at isang tasa ng matamis na tsaa. Ano ang itsura ko? Tanong niya sa kanya. Malinis at gwapo. Umiti si Stephanie at tinuro ang isang upuan. Umupo ka na at kumain. Umupo siya at sumama sa kanya. Salamat sa pagkain. Sinabi niya sa kanya. Walang anuman. Tumingin si Tanner sa paligid. Nasaan sina Mr. Carlos at Miss Gabby? Tanong niya nang hindi niya nakita ang mga ito. Maagang umalis si Gabby for some morning exercise. Habang natutulog ang asawa ko, pagod sa trabaho kahapon. Sabi nito sa kanya at humigop ng tsaa. Siya dapat. Napakasipag niya. Ang pagmamay-ari ng ganoong kalaking kumpanya ay may kasamang masipag at katalinuhan, matapat na sabi ni Tanner. Napangisi si Stephanie, alam na alam niya kung ano ang sinusubukang gawin ng kanyang kapatid. Kumain ka na lang ng almusal mo. And then, itinaas ni Tanner ang gilid ng labi niya habang nakatingin sa kanya si Stephanie. Ang cute na Miss Gabby ay laging nagsisikap na manatiling healthy at physically fit. Ang galing niya, dapat matuto ka sa kanya, alam mo. Inilibot ni Stephanie ang kanyang mga mata. Tanner, malilate ka na sa school, kumain ka na lang. Okay, ipinikit ni Tanner ang kanyang mga mata. Palaging sinusubukang ibahin ang topic. Naasar si Stephanie habang sinasabuyan siya ng tubig sa mukha. Gosh, nakakakilabot, sigaw ni Tanner. Inilabas ni Stephanie ang kanyang dila. Iyan ay dapat tumahimik ka ng kaunti. Nakangiting sabi niya. Umiling si Tanner. Ang bata mo talaga. Pinunasan niya ang mukha niya. Tanner. Binigyan siya ni Stephanie ng shut your mouth and eat look. Okay, sorry. Kinindatan siya nito. Umiti si Stephanie. Stop being cute with me, nakakainis. Umisi si Tanner. No, hindi ko gagawin. Nagtawanan silang dalawa at nagsimulang kumain. Si Carlos na nasa itaas ay pinapanood silang lahat habang nakangiti nang hindi nila napansin. Tumingin siya kay Stephanie at sumandal sa isang haligi. Siya ay playful at childish ngunit siya ay cute at mapagmahal. Maganda siya at pinakamaganda. Napakagatlabi siya habang pinapanood silang nagkukwentuhan at kumakain. Asawa ko siya. Umiti siya ng malapad at napagtantong kailangan niyang magbihis para sa trabaho at bumalik siya sa kanyang silid. Tumungo sina Carlos Zach at Elvis Daniel sa opisinang nagtatrabaho sina Stephanie at Tommy. Iniharap nila sa kanya ang article topic at pinagdaanan niya ito. Ito na ba iyon? Oo, sagot ni Elvis. Napatingin si Carlos kay Stephanie at Tommy. Bakit pinili ang topic na ito sa listahang ibinigay ko sa iyo? It's best fit and will draw more audience. Sabi ni Tommy sa kanya. Tiningnan muli ni Carlos ang file at pagkatapos kay Stephanie na nakatingin sa kanya. Okay, inabot niya ang file kay Elvis na nagbigay nito kina Tommy at Stephanie. Gusto ko itong ma-publish sa susunod na linggo. Kaya mayroon kayong isang buong linggo para gawin ng lahat ng iyong pag-research at i-finalize ito. Sabi niya sa kanila, with his business-like voice. Maraming salamat sa pagpayag sa amin na gawin ito. Sinabi sa kanya ni Elvis. Tumingin si Carlos kay Tommy at saka kay Stephanie. Hindi nila ako dapat ma-disappoint. Sigurado akong hindi nila gagawin, paniniguro sa kanya ni Elvis. Ilalagay ko iyon sa isip ko. Sabi ni Carlos habang naglalakad si Charmel palapit kay Carlos. Sir, oras na para makipagkita sa mga direktor. Mahinang sabi nito sa kanya. Okay Charmel, I will be there soon. Sabi ni Carlos sa kanya at umalis na si Charmel sa opisina. Iiwan ko kayong lahat ngayon.
Sabi niya kay Elvis at lumabas ng opisina. Parang lahat sila ay nagpipigil ng hininga nang nandoon siya habang lahat sila ay huminga ng malalim. Ikiniling ni Tommy ang kanyang ulo sa isang tabi. May something talaga sa pananalita at ugali niya. Sinisira niya ang mood tuwing papasok siya. Pag-amin ni Stephanie. Malaya na kayong dalawa na ipagpatuloy ang trabaho niyo ngayon. You better give this your best shot. Sabi ni Elvis sa kanila. Yes sir. Sabay-sabay nilang sabi saka siya umalis. Tumingin ulit si Tommy sa topic at ngumiti. Magiging masaya ito. Ngumiti siya at lumingon kay Stephanie. Mas mabuting magtrabaho na tayo. Okay, hinangaan niya ang mabilis na pag-type ni Tommy nang matapos ito at inikot ito para makita niya. How about this? Tanong niya sa kanya. Sinulyapan ito ni Stephanie at tumingin sa kanya. Wow, you're truly a professional. Paano ngayon lang yan ibababa? Nag-thumbs up ito sa kanya. Tumawa si Tommy at nagpadala ng email sa kanya. I just sent you an email. Tingnan ito at magsaliksik tungkol sa teknolohiyang iyon. Kailangan nating matapos ang bahaging iyon ngayon. Okay, ako na, sinabi niya sa kanya at pumunta sa kanyang mesa habang sinimulan niya ang kanyang trabaho. Tinapos ni Carlos ang meeting habang naglalakad kasama ang mga direktor at nagkataon na dumaan sa opisina nina Stephanie at Tommy. Nakita niya itong malapit sa kanya sa pamamagitan ng glass door habang nagdidilim ang mga mata nito nang makita itong tumatawa at nakikipagkwentuhan sa kanya, sobrang lapit din sa kanya. Naagaw ng mga direktor ang kanyang atensyon at binigyan niya sila ng isang manipis na ngiti at umalis kasama sila. Habang nasa opisina ay natapos ni Stephanie na ipakita sa kanya ang research na ginawa niya at bumalik sa kanyang desk para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa bahay ng gabing iyon ay itinuro ni Stephanie kay Tanner ang kanyang homework habang si Carlos ay nagbabasa ng ilang business file sa sala. Umupo si Gabby sa isang sulok at nakikipag-chat sa mga tao sa kanyang telepono. Ano ang magiging sagot ng number 5? Tanong ni Stephanie kay Tanner. Isang leon. Sumagot siya. That's correct, markahan mo yan. Sinabi niya sa kanya at ginawa niya yun ng may ngiti sa labi. Alam ko na ang sagot sa susunod na tanong. Sabi nito sa kanya nang tatanungin siya nito at napatingin si Stephanie sa kanya. Pagkatapos ay markahan ito. Sinabi niya sa kanya at nilagyan niya ng check ang tamang sagot, ngumisi si Stephanie. Ang smart talaga ni Tanner. Tumawa si Tanner. Higit pa sa iyo, proud niyang sabi. Napataas ang sulok ng kilay ni Stephanie. Kung ganoon, bakit kita tinutulungan sa iyong homework? Nag-isip sandali si Tanner at ngumiti. May punto ka. Tumingala si Carlos mula sa kanyang laptop at nakangiti habang pinapanood ang mga ito na patuloy na nagtuturo sa kanya. Buti alam mo. Ngumiti siya at nagsimulang mag-ring ang phone niya. Sinagot niya pagkatapos tingnan ang caller ID. Hello mommy. Nang marinig ang ina, tumingala si Tanner mula sa kanyang libro. Oo, nandito si Tanner. Hayaan mo akong kausapin siya. Tanong ni Laura at binigay niya kay Tanner ang telepono. Hello mommy. Tuwang-tuwa na tawag ni Tanner. Tanner, anak ko. Natuwa rin si Laura sa narinig mula sa kanya. Kung namatay man ang kanyang asawa sa aksidente, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang anak tungkol dito, ngunit nagpapasalamat siya na masaya ito. Mommy, you left without telling me, ganun ba ako ka-unimportant? Tanong ni Tanner na ikinagalit habang nakatingin sa kanya si Stephanie at ang iba. Hindi honey, ito ay urgent. Mahinang sabi ni Laura, napagtanto kung gaano ka-worried si Tanner sa oras na yon. I miss you and dad. Sabi ni Tanner gamit ang maliit niyang boses. Miss na miss ka rin namin and guess what? Ano mommy? Tanong niya. Babalik kami bukas. Cool. Bulalas ni Tanner sa tuwa. Marami akong gustong sabihin sa'yo pagbalik mo. Hindi na ako makapaghintay na marinig yon. Siya'y ngumiti. Okay mom. Kinuha ni Trevor ang telepono kay Laura. Kumusta little man? Sabi niya sa kanyang anak. Hi dad. Hindi na ako little man. Sabi niya na may ngiti sa labi sa kanyang mukha. Alam ko. I am being a good boy, so don't bother asking and I am not giving Ate Stephanie headache. Dagdag pa niya, alam niyang palaging iyan ang tinatanong ng kanyang ama. Si Stephanie naman ay napangiti nang marinig ang sinabi nito. Ang sarap pakinggan, kita na lang tayo bukas.
Ikaw din Dad. Nakangiting sabi ni Tanner, kontento na siya na narinig ang boses ng kanyang ama. Ibinigay ni Trevor ang telepono kay Laura. Good night honey and sweet dreams. Good night Mom. Umiti si Tanner at ibinigay ang telepono kay Stephanie bago niya ipagpatuloy ang kanyang assignment. Pagdating bukas, isama mo si Carlos, gusto kong maghanda ng hapunan para sa ating lahat. Sabi ni Laura sa kanya mula sa kabilang linya at napatingin si Stephanie kay Carlos na busy pa rin sa kanyang laptop. Okay Mommy. Hindi niya alam kung paano ito kukumbinsihin na sumama sa kanya ngunit alam niyang kumikilos ito na parang asawa sa tuwing nasa harapan ito ng kanyang mga magulang, marahil ay magiging isa na naman ito. Good night Mom. Good night, sabi ni Laura sa kanya at pinatay ang tawag. Lumingon si Stephanie kay Tanner na medyo nakakunot ang noo. Nagsinungaling ka kay Daddy. Umiti si Tanner sa kanya, funny boy. Tumingin siya sa ibaba at tapos na siya sa kanyang homework. Okay, oras na para matulog. Sinabi niya sa kanya at tumayo siya dala ang kanyang libro. Kaya kong matulog mag-isa ngayong gabi. Sinabi niya sa kanya kung kailan niya gustong sumama sa kanya. Na-wish na ako ni Mama ng sweet dreams. Napangiti si Stephanie. Mabuti para sa iyo kung gayon. Nakasquats ito malapit sa kanya. Silipin mo ako good night. Ginawa ni Tanner. Good night, sabi nito sa kanya at lumingon kay Carlos na nakatingin sa kanya. Good night Mr. Carlos Zach. Good night young man, sabi ni Carlos sa kanya at lumapit si Tanner kay Gabby at sinilip ang pisngi nito. Good night cute miss, sinabi niya sa kanya. Napangiti si Gabby. Good night Tanner. Umiti si Tanner at pumunta sa kwarto niya. Ang cute talaga ng kapatid mo, sabi ni Gabby kay Stephanie. Nakangiting tumayo si Stephanie. Nahihiya ako sa ugali niya minsan. He's lovely, unlike someone I know. Sabi ni Carlos sa kanya at binigyan siya ng matalim na tingin ni Stephanie. Walang away ngayon, please. Sabi ni Gabby sa kanilang dalawa, itinaas ang kanyang mga kamay. Wala siyang lakas na tumawa sa drama nila. Napatingin si Carlos sa laptop niya. Mukhang napakasaya mo sa trabaho. Nakausap niya si Stephanie habang nakatingin ito sa kanya. Nakita kitang nakangiti at tumatawa ng napakalakas kasama si Tommy. Idinagdag niya. Narinig ni Gabby ang pangalan ni Tommy at nagangat siya ng tingin mula sa kanyang telepono. Si Tommy ba ang kilala niya o ibang tao? Nag-spy ka ba sa amin? Tanong ni Stephanie na nakataas ang kilay. Bakit ko naman gagawin yun? Tumingala siya sa kanya. Napadaan ako kasama ang ilang business directors and you both were so loud, I have no other choice but to see it. Siya ay huminto. Hindi ka pa tumawa ng ganyan kalakas kapag kasama kita. Umupo si Stephanie sa upuan at ngumisi. Yan kasi ang saya-saya mo kapag sinasaktan mo ako, bakit ako matatawa sa tabi mo? Pinaikot niya ang kanyang mga labi pataas. Baka nagseselos ka sa amin ni Tommy Maxwell. Tumingin ng matalim si Gabby. Don't get ahead of yourself, walang pakialam na sabi ni Carlos. Narinig ko bang sinabi mo Tommy Maxwell? Tanong ni Gabby at napatingin sa kanya sina Stephanie at Carlos na may curious na mga mata. Tama ba ang narinig ko? Tanong ni Gabby na nakatingin sa kanilang dalawa. Oo, katrabaho ko siya. We would be working on an article together sa Glamely Estate. Kaklase ko rin siya sa university. Paliwanag ni Stephanie nang maging malinaw kay Gabby ang lahat. Bakit mo tinanong? Tanong ni Carlos kay Gabby. Kilala mo ba siya? Pilit nang umiti si Gabby. Hindi ako sigurado, pero siya ang lalaking sinabi ko kay Stephanie na mahal ko. Napatingin sa kanya si Carlos na nagtataka. Ito ang unang beses na narinig niyang in love si Gabby. Gabby, siya ba si Tommy? Tumango si Gabby. Nagulat si Stephanie dahil ngayon lang niya napagtanto na si Tommy ang lalaking sinabi sa kanya ni Gabby. That's nice, he is a good friend of mine, dapat kanina mo pa sinabi ang pangalan niya. Masayang ngumiti si Stephanie. Siya ang nagtuturo sa akin noong kailangan ko ng tulong at ngayon ay nakuha mo na ang iyong sarili ng madaling pagpasa. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ka kagaling. Nagliwanag naman si Gabby. Pero agad ding nawala ang ngiti sa labi niya nang may maalala siya. Pero, may mahal na siya. Napatingin si Stephanie sa kanya nang may pagdududa. Walang lover si Tommy sa pagkakaalam ko.
Sinabi niya kay Gabby, kung si Tommy ay may isang tao ay sinabi niya ito sa kanya at hindi niya ito nakitang tumawag sa isang babae. Pwede ba kayong dalawa ang magsabi ng hindi ko alam? Tanong ni Carlos na naguguluhan pa rin. Pilingon ni Stephanie si Carlos. Si Gabby dito, mahal mo si Tommy at hindi niya masabi sa kanya dahil sa tingin niya ay may mahal siyang iba, when he doesn't. Paliwanag ni Stephanie. Napangiti si Carlos nang marinig ito, masayang lumingon siya sa kapatid. Gabby, ang ganda niyan. Makukuha mo siya. Ang gusto ni Carlos ay itigil na ni Tommy ang pagtingin sa asawa at natuwa siya na napagtanto ni Stephanie na in love si Gabby kay Tommy. Bumuntong hininga si Gabby. Stephanie, Carlos, hayaan niyong akong gawin ito ng mag-isa. Tumingin siya kay Stephanie. Stephanie, pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Tumayo siya. Mabuti pa pumasok na ako. Sabi niya sa kanila at umalis na papuntang kwarto niya habang pinagmamasdan siya ni Carlos na masayang nakangiti. Pilingon ni Carlos si Stephanie na may mga ngiti pa rin sa labi. Siya ay lumiwanag. This is so nice. Mahal siya ni Gabby at pwede siyang makuha. Tinitigan ni Stephanie ang mukha niya nang may alam na tingin. Stephanie, you're married to me so, wag kang masyadong ma-attach sa boyfriend ni Gabby. Sinabi nito sa kanya, na tinutukoy na si Tommy bilang kasintahan ng kanyang kapatid. Ano bang sinasabi mo? Umiling siya, dahil hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong natuwa. Kinuha niya ang mga gamit niya at umakyat sa taas. Napatingin si Carlos sa kanyang laptop sa tuwa, natakot siya na iwan ni Stephanie si Tommy, but good thing ay siya ang pinakasalan nito. Napakagatlabi siya sa tuwa. Ngayon si Gabby ay umiibig kay Tommy at ang kanyang takot ay hindi mangyayari. Pabor sa akin ang mundo. Masaya niyang sinabi na isa siyang maswerteng tao. Umupo si Gabby sa kwarto niya habang tinitingnan ang picture ni Tommy, yung kuha niya ng palihim sa dalampasigan. Tommy, ang taong nahanap mo sa wakas, ang iyong first love, ang babaeng hindi mo makakalimutan, si Stephanie ba? Ang kanyang puso ay lumubog sa nakakagulat na natuklasan, ang kanyang mga mata ay lumuha. Hindi mo ba alam na may asawa na siya? Kausap niya ang picture niya sa phone niya. Umuso siya at nagpunas ng luha. Well, I'm glad it is Stephanie, she is married. Ngayon pwede na akong maging sayo. Gagawin kong mahalin mo ako. Marahan siyang ngumiti at ibinaba ang kanyang telepono, humiga siya sa kanyang kama at ipinatong ang kubrekama sa kanyang balikat. Natutuwa na ikinasal na ang babaeng sinabi niyang first love niya at hindi na niya ito muling makukuha. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ang inaasahan na lang niya ay magiging maayos ang lahat para sa kanya mula ngayon, makikipagkita siya kay Tommy at magiging kanya na ito. Pumasok si Carlos sa kwarto niya at nakita niya si Stephanie nahihiga na sa couch. Samahan mo akong matulog sa kama, sabi nito sa kanya at ibinaba ang laptop. Napatingin sa kanya si Stephanie na nagtataka. Napaka-direkta niyan. Mahina niyang sabi, ngunit sa puso niya ay masaya siya. Walang espesyal na damdamin. Sabi ni Carlos sa kanya, sumabog ang kanyang mga bula. Pagod na sa iyo ang sofa na yan. Idinagdag niya. Kumunot ang noo ni Stephanie. May kahulugan ba yon? Tumingon siya sa kanya. Hindi talaga ginawa ang sofa para tulugan, alam mo ba, at may kama dito. Tinuro niya ang kama, samantalang ikaw ay mukhang isang taong nagdagdag ng higit na timbang. Tumigil ka na lang ba? Nagtaas siya ng boses habang tinitingnan ang sarili sa salamin, aware siya na wala pa siyang bigat. Sinasabi lang ang punto. Napangiti si Carlos bago humiga sa kama, tinapik niya ang tagiliran niya. Halika, bago pa magbago ang isip ko. Sabi nito sa kanya, nakatitig sa mukha niya. Napangiti si Stephanie sa kanyang puso at nag-alinlangan sandali bago humiga sa kama. Bakit mo pinapakilig ang puso ko kung hindi mo naman ako mahal? Sabi nito habang nakahiga sa tabi niya sa kama. I don't dislike you. Tinitigan niya ang mukha nito na flawless and bright this night. Cute ka. Sabi nito sa kanya na ikinagulat siya ni Stephanie, ito ang unang beses na pinuri niya ito. Napapikit si Carlos nang nakangiti, namula si Stephanie at napaisip sa sarili. Ang sinumang makarinig sa kanyang sabihin nito ngayon ay iisipin na mahal niya siya. Tumingin siya kay Carlos. First time niyang sinabing cute siya, pero cute. Tumigil siya sa pagngiti. Ang cute ng aso, sasabihin niyang maganda siya.
Bumuntong hininga siya para mapanatili ang kanyang pag-asa, niloko na naman siya nito sa mga salita nito. Baka tuta na siya ngayon. Napatingin siya sa mukha niya at sa labi niya. Isang halik mula sa kanya ang magsasabi sa kanya ng tunay niyang nararamdaman. Iniisip niya kung siya ba dapat ang unang magsisimula ng halik. Ngunit sa pagdadalawang isip ay nagpasya siyang matulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at makalipas ang ilang minuto ay nakatulog na siya. Iminulat ni Carlos ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang mukha, ngumiti ito at hinalikan ang kanyang noo, bago siya hinila palapit sa kanya habang niyayakap siya nito at natulog. Tinapos ni Tommy at Stephanie ang kanilang trabaho para sa araw na iyon at magkatabi silang naupo at ipinakita sa isa't isa kung ano ang nahanap nila sa ngayon, bago naglabas ng topic si Stephanie. Tommy, may sasabihin ako sa'yo. Sinabi niya sa kanya at inilapag niya ang file sa kanyang mga kamay. Ako rin. Diretso ang tingin niya sa mukha niya. Pero, mauna ka na. Kilala mo ba si Gabby? Tanong ni Stephanie sa kanya na may ngiti sa labi. Gabby. Tumaas ang sulok ng kilay ni Tommy at tumango si Stephanie. Oo, ano ang tungkol sa kanya? Mahal ka talaga ni Gabby, sinag ni Stephanie. She's a nice girl and it's the first time she have ever loved someone and it's you. Stephanie, may mahal akong iba. Mahinang sabi sa kanya ni Tommy na nakatitig pa rin sa kanya habang huminto si Stephanie. Kumurap-kurap siya, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Dahil ang taong iyon ay ikaw Stephanie. Napatingin sa kanya si Stephanie na nagtataka. Stephanie, mahal kita. Umiling si Stephanie. No Tommy, you shouldn't. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit pinutol siya ni Tommy sa pamamagitan ng paghilig sa labi habang hinahalikan niya ang mga labi niya. Saka lang binuksan ni Carlos ang pinto para makita silang nasa kissing position. Nanlaki ang mata ni Stephanie sa gulat sa halik at napalingon siya nang makitang nakatitig si Carlos sa kanila. Agad siyang tumayo. Carlos, napatingin si Tommy sa kanila. Hindi si Carlos ang iniisip mo. Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa mga mata nito. Napatingin si Carlos sa kanilang dalawa at umalis habang sinusubukang sundan siya ni Stephanie ngunit hinawakan siya ni Tommy sa mga kamay. Stephanie, wait. Tumingin siya sa kanya. Bitawan mo ang kamay ko. Halos maluha-luha niyang sigaw. Bakit gusto mo siyang sundan? Tanong ni Tommy sa kanya. Hindi mo dapat ginawa yun, Tommy. Si Carlos ang asawa ko. Sabi ni Stephanie sa kanya at napatingin si Tommy sa kanyang pagkagulat. Kasal ako, Tommy. Si Tommy na nabigla sa realization ay bumitaw sa kanyang mga kamay habang nakatingin sa mukha ni Stephanie. And now he thinks, mahinang sabi ni Stephanie at tumakbo palabas ng opisina. Sinundan niya si Carlos na papunta sa opisina nito. Carlos, tawag niya nang makita siya at napatigil siya. Hinarap niya ito. Ayokong makita ka o marinig ang gusto mong sabihin. Nakita ko na lahat. Nangingilid ang luha sa pisngi ni Stephanie habang nakatingin sa kanya. Please lumayo ka. Tumalikod siya at iniwan siya. Hindi ito ang iniisip mo, Carlos, mahinang sabi ni Stephanie habang umiiyak. Sa opisina ni Carlos ay nakatayo siya sa may malaking bintana habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi habang nag-flashback ang halik na ngayon lang niya nasaksihan. Tinawag niya si Charmel. Sir, tinawag niyo po ako. Sabi ni Charmel pagpasok niya. Sabi ni Carlos na nakatalikod sa kanya, nakaharap pa rin sa bintana. Cancel all my appointments and tell Sean to get the car ready. Uuwi na ako. Sige sir. Lumabas ng opisina si Charmel para gawin ang sinabi. Kinuha ni Carlos ang kanyang coat at lumabas ng kanyang opisina, hinaharangan ang bawat iniisip kay Stephanie. At dito na po, nagtatapos ang part 24 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Lucas Khalil TV, ang aming munting channel. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Zenaida Porter of Australia, Nora Abdulkadir of Bahrain, Harna Baduli, Marian Sushon of California, Jacqueline Pascual, Kailan 21 of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Rosalie Sison and husband Edgardo Sison of Angeles, Pampanga, Rex Roy, Blessy Abetria, Vladimir Casimo, Luisita de la Cruz of Saudi Arabia,
Marizel Varona, Femalig Onlina, Nenita Osada of Japan, Rosalina Vera, Jennifer Bilo, Rin Yu2, Rona Villalos, Vione Casagde of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Darwina Basel, Jomelan Angelical, Juliet Caday, Hilda Brina, Arceli Alvaro, Christine Cotivo, Ruth Barlaan of Hong Kong, Cristina Kinashita, Gemma Valmonte, Joni Marquez, Josephine Bautista, Alma Shaanu Padsuyan of Hong Kong, Rhonda Carion, Maria Felisa Petron, Coco Alpos, Olivia Dupagan, Theodosia Alvin Buena of America, Soledad Talago of Hong Kong, Naranjo Luz of Hong Kong, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Josephine Noblesa of Hong Kong, Estela Granados, Sholago 70 of Roma, Italy, Irene Philip of Benguet, Tapino Maris, Abun Shoji of Japan, Leonora Laban, Julia Lucero, Thea Williams of New Jersey, USA, Evelyn Lata Queen Pidulia, Gloria Abihiro of Dublin, Ireland, Avelina Santos, Amy Sexton of Virginia Beach, USA, Delia Obero of Davao City, Teresa Villanueva of Canada, Marilu Antipuesto, Fedoson of Florida, USA, Miss Apple Channel, Solimia Bermel, Malteser Limestone, Connie Maximo, Leilani Padre, Juliet Tamayo, Rosalie Surio, Sympathy Scare, Mayu Clemente, Pinky Hayagan of UAE, Gemma Cubilia Geraldo, Alma Estores, Suzette Oikawa, Simpatica of Singapore, Rhea Miro of Taif, Saudi Arabia, Teresita Arevalo of Victoria, Tarlac, Rolando C. Tiong, Maria Sholane C. Tiong, Flor Balbuena, Michael Pastrana, Rowena Toda, Cecilia Corrales, Mai Canilio of Tabuk, Saudi Arabia, Putri Bungso of Saudi Arabia, Maria Luz Bahandi Dress, Nitz Reyes, Lorete P. Escobar, Jocelyn Aligado, Virginia Perez, Einer Genzo, Annabella Pathy, Enday Lebra of Athens, Greece, Bless Ilda Flores, Mother Love of Hong Kong, Malu Pineda, Daye Darimbang, Janice De Leon Taste, Cedric Macabinlar Volmoria, Luz Tua of Israel, Sunida Abo, Wilma Estrada. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.